Yan. Yan. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po muna ang ating Diyos sa mapara sa lahat na El Jehovah Elohim. At binabati ko rin ang ating mga miyembro sa anong sulok ng mundo, simula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang international, no? So live muna tayo today. Yan. At bago ko makalimutan, at binabati ko rin po pala ang aking pinakamamahal na asawa na si Maestra Ayera Bitana. Ayan. So live po na tayo ngayon today. Magbigay tayo ng kunting aral. Especially na doon sa mga bagu-baguhan na nagkiklaiman sila na sila ay PBMA. Pero hindi naman sila tunay na nakakasunod doon sa programa ng Diyos. Ha? Kasi marami ngayon nagpatuo-tuo na lang eh. Ha? Sasabihin nila na PBMA kami. PBMA ka doon sa ID. Ha? PBMA ka doon sa ID. Tapos, may sing-sing ka, PBMA ka na ba? Hindi pa. Hindi mo matatawag ang isang tao na 100% yung sarili mo na PBMA kung yung ugali naman ninyo ay hindi naman edukado. Diba? May iba pa nga dyan, nakatuga yung itsura nila eh. Nakatuga, tapos tignan mo yung mga ugali nila patapon. Alatadong hindi silang edukado. Ha? Kabaga front lang nila yun, costume lang nila sa sarili nila. Pero hindi sila pang talaga mabuting hangarin ng ugali, puro kasamaan, kaplastikan, no? Kasi una sa lahat, kung original kang PBMA, mabuti yung ipapakita mo sa tao, hindi yung mangbabatikos ka. Hindi ba't sakop kayo dyan ni Jade? Bakit nandito kayo nangangapit bahay? Bakit? Pag sinabi mo bang General Adriano de la Concepcion, bakit sa tingin mo PBMA lang ang kanyang hawak? Baka hindi mo alam, hawak ko ang lahat ng samahan. Kaya ang tao kasi, pag kulang sa kaalaman, kagaya yan ng isang lata na walang alam, pag sinipa mo kumakalansing-kalansing. Oo. Kaya po sinasabi ko sa inyo yan, kasi marami ngayon nagkiklaim na sila ay PBMA, pero hindi naman sila PBMA kasi makita nyo po dun sa mga pananalita nila, para silang taga-palengke, para silang taga-squatter area, na walang pinag-aaralan, kundi ang ginagawa lang nila is mangbatikos, manira ng kapwa. Buti na lang yung samahan namin, hindi ganyan. Totally, marami dito mga member dito sa aking samahan. Totoo yan, marami yan. Pero hindi nila ugali yung kagaya sa inyo, yung nakikialam sa ibang samahan, ng babatikos, kasi hindi sila kagaya sa inyo na PBMA sa salita pero sa gawa hindi, no? Sila kasi yung mga member ko dito, may mga pinag-aralan yan, edukado yung mga yan. Karamihan dito abogado. At saka nasa NBI, at saka PNP, and nasa mga government, ha? Karamihan dito guardians, mga kapatiran. Kaya kayo nagagalit kasi kaunti na lang yung tao ninyo dahil yan dun sa pag-uugali ninyong hindi maganda. Sino ba namang hindi manasuya sa ugali ninyong sige ra pagpanlibak sa mga post ko, sige ra pagpandaot ninyo sa akong mga post? Wala man ko'y pakialaman sa inyong kinabuhi. Ano bang alam ninyo sa Adriano at Ruben? Hindi nga ninyo ako kilala. Dahil hindi naman kayo tunay na serbisyo. Tignan mo nga yung mukha mo. Hindi ka pa nangungulubot yung itsura mo. Samantala yung mga serbisyo ko, matanda na matigulang na po sila. Pila lang ilang mga edad? 70 na. Higit pa ang ilang mga edad, 70 to 80 na. Mga tiguwang na nga ako mga serbisyo. Pero gusto pa nila na magbalik dito sa kuha. Kaya magserbisyo sila sa akin. Ako, daghan salamat pala sa mga nagdalo sa ato ang event noong April 25 na nakapagmensahe din ako sa inyo na kahit papano na mag-iiwas kayo doon sa mga nagsasabing PBMA sila pero pangit naman yung pinapakita nilang ugali. Kasi ang tunay po na PBMA, hindi yan hindi yan ugaling balasubas na kung akala mo taga-palengke tsaka taga-squatter area ang ugali na putak ng putak, nakikipag-away. Hindi yan, hindi ganyan ang tunay. Kayo dyan, yung sakop ni Jade, kayo mga membro dyan, wala kayong pakialam
dito sa samahan ko, dito sa Divine God Benevolent Missionary International. Dahil hindi naman kami nakialam sa inyo. Ha? Eh ano ngayon kung maubos yung tao nyo? Problema nyo yan kasi wala naman talaga kayong tao. Nagagalit kayo dahil nalalaman ng tao yung baho ninyo? Kinsa ba rin sabi sa inyo nag-claimat na ako ang Adriano? Di ba? Tao ang kumikilala gamit ang puso. Kahit hindi ako magpakilala, kilala ako ng tao na mga nagseserbisyo sa akin noon pa man. Dahil nasa akin ang palatandaan. Wala naman kayong alam eh. Ang alam nyo lang, talak ng talak. Palingkira. Buti sana kung maligo ka muna bago ka makipagdebate. Tapos kung makapanglait kayo, akala nyo ang yayaman ng pamilyang pinanggalingan nyo. Kung tingnan ko yung mga profile picture nyo, mukha naman kayo mga tagahilod ng tae, tsaka mukha kayong tae na pakalat-kalat dun sa imburnal. Hindi ba kayo nahiya sa ugali ninyo? Dapat man lang, ipakita nyo na talagang tunay kayong Philippine Benevolent Missionary Association. Pag sinabi mong benevolent, magpakabuti ka, magpaka-benevolent ka. Hindi yung may magpakademonya ka. May makita ka nag-post dyan, awayin mo. Hindi ka naman pakialaman, pinakikialaman mo. Ano ka, kulang ka sa aruga ng magulang mo? Meron pa nga nakatuga dyan. Akala mo, ang taas ang pinag-aralan. Akala mo kung sino. Alam mo, kahit magsuot ka pa ng nakatuga dyan, kung abnormal ka naman, walang kwenta yung tuga mo. Hindi mo sasabihin na, porque nakatuga ka, mataas ang pinag-aralan mo, may karapatan ka ng manira ng kapwa mo. Ako nga, ang tinapos ko, Juris Doctor, Attorney at Law. Hindi ako nagyabang sa inyo. Pero yan, lihim yan sa pagkatao ko. Juris Doctor, Attorney at Law. Eh kung ako lang, kung ako tustusin, yung mga pinagsasabi nyo sa social media, naka-screenshot na yan. Pagkasuhan ko kayo, kikita pa ako sa inyo. At makukulong pa kayo. Bakit hindi ko ginagawa yan? Kasi naawa ako sa pamilya nyo. Wala na ngang makain. Masampahan pa kayo ng kaso dahil sa cybercrime. Dahil sa ginagawa ninyong paninira sa akin. Bakit? Gaano nyo ba kilala ang pagkatao ko? Sino kayo para magmandar sa akin? Sino kayo para kayong mangunguna sa mga mensahe ko na hindi naman kayo ako? Na ako naman ito, nagmimensahe sa mga tao, hindi naman kayo. Wala kayong pakialam. Yun na lang kayo sa paniniwala ninyo, dun sa kandila ninyo na hindi kayo napapagaling, no? Dahil ako wala akong tinuturo din sa PBMA na gumawa kayo ng kandila, ipahid sa mga mata ninyo. Patuo-tuo kayo. Ako, sa buhay ko, wala akong pakialam sa inyo kung sino kayo. Dahil dito sa sama namin na Divine God Benevolent, no? Sinasabi nyo gano'n sa akin, hindi nyo kilala to. Alam niyo yung Divine God Benevolent Missionary? Itong Divine God Benevolent Missionary, ito yung mga pinili ko para maglingkod ng totoo sa Diyos. Hindi kailangan dito yung nasa mga lumang organisasyon na mga pasaway na bago-bago lang, no? Bago-bago lang yung mga yan, yung mga hindi pa kumukulubot yung mukha. Pero pansinin mo yung mga tao may edad na. Madaling makakilala sa akin kasi nagserbisyo sila sa akin ng personal. Pero kung hindi ka naman nagserbisyo ng personal, kung ano-ano na lang yung masasabi mo, para kang batang maliit na, alam mo yung blabber mouth, para lang may masasabi ka, para lang paniniwala ka, parang kulang ka sa atensyon. Sino kayo para husgahan ako? Sino kayo para laitin ako? Ako kahit ganito itsura ko, never ako nang lait sa inyo kahit mukha kayo mga pusakal. Alam yung pusakal? Kawawa kayo pag akong gumanti sa inyo. Matindi pa naman yung lahi ko pag ako nang lalait. Pero hindi ko ginagawa yan. Kasi ako may puso ako. At may mabuti akong pangalan. Hindi kagaya sa inyo, sira na yung pangalan ninyo. Wala na kayong dapat pang baguhin. Kita naman ng tao eh. Nasana yung mga PBMA na mararaming tao nyo, di ba? Naubos, sana punta dito. Kasi ang hinahanap nila, akong tunay na Ruben. Na nagbibigay ng mensahe. Bakit? Nung pinanganak ako, mukha ba ni Jade ang lumabas dyan? Di naman. Di ba? Mukha ko bilang isang Ruben na original ang lumalabas dyan. Ngayon, nung nawala ang material ko, nag-reincarnation ako sa bago ko material na katawan. Sinabi ko, magbalik ako. Di ba, sinabi ko na yan noon pa man sa series ko, sa pagbabalik ko, walang maniniwala sa akin. At marami pa kang kakalaban sa akin. Sarili ko nga ang dugo, kinakalaban ako. Di ba, totoo yun? Di ba?
Wala namang tao na makakilala sa Diyos kundi yung taong nagserbisyo sa Kanya ng totoo. Sino nagseserbisyo? Yung personal nagseserbisyo. Pero kung tagahugas ka lang ng plato doon sa kusina, tapos nag-aangas ka ng tapos nag-grass cutter ka lang pala, hindi ka tunay na naglilingkod sa Diyos dahil ang pinaglilingkuran mo doon, yung chapter, hindi ang Diyos. Ang tunay na nagseserbisyo sa akin, sila mismo yung nag-asikaso sa akin, lahat-lahat. Pati yung private life ko, yan ang sinasabi ko. Kasi ang tunay na nakakilala, hindi na yung maraming sinasabi pa. Oo. Hindi ka nakakakilala, kaya madaldal ka, para kang uneducated na tao, wala kang pinag-aralan, putak ka ng putak. Ha? Anong alam nyo naman sa buhay ng Adriano at Ruben? O wala nga kayong alam sa pagkatao? Ang alam nyo lang kung hanggang saan lamang dapat ninyong malaman. Walang makakilala sa aming pagkatao. Kaya sa pagbalik ko lahat, hindi makakilala. Ilan lang ang makakilala, yung tunay na magserbisyo. Sabi nila, kilala po namin si ganyan-ganyan. Ang tao kasi magaling manira. Akala naman nila, pagka siniraan nila ako dyan, akala mo naman, dadami sila. Magiging isang pulutong sila. Tandaan mo, kahit siraan mo ito, hindi ka pa rin gaganda. Di ba? Lahat ng mga member ko dito, hindi naman member sa PBMA, karamihan. Yung iba dyan, mga kapatid natin, mga guardians. At saka yung mga nasa PNP and AFP. Karamihan nga, NBI, tsaka attorney. Kaya wag kayong assuming masyado na akala mo, feeling nyo, kayo lang ang may tao sa buong mundo. Lahat ng organisasyon, may iba't ibang tao yan. Iba't ibang hinahawakan. Ngayon, kung kumunti na kayo dahil sa ginagawa ninyo, kasalanan nyo yun kung bakit kumukunti kayo sa PBMA because gumagawa kayo ng masama. You know my name but not my whole story. No? Alam mo lang pangalan ko pero hindi ang buong pagkatao o buhay ko. Paano mo sabi na kilala mo ang Adriano de la Concepcion kung mismo nga ito nasa harapan mo na nagsasalita, hindi mo makilala? Hindi mo makilala ito Samot-saring panlalait pa nga yung sinasabi ninyo. Bakit? Sa tingin ninyo, pag nilait nyo ako, maganda ba ugali nyo? Hindi na maganda ugali nyo. Nababasa nga ng mga member ko dito yung mga ugali ninyo. Kung magbisaya pa kayo, unsa man ninyong lingwahe gamitin, kawawa kayo. Alam nyo ba, original na lingwahe ni Adriano de la Concepcion? Hindi naman Tagalog, hindi naman Bisaya, Aramaic. Nakakahiya kayo. Kung mag-Aramaic ako dito, maintindihan nyo kaya yan? Yung mga divine words ko? Wag nga kayong lapastangan kasi nagpapanggap kayong PBMA, hindi naman kayo PBMA, baguhan lang kayo dyan. Kaya yung mga bunganga nyo, mga alipores ang bunganga nyo, yung mga bastusin. Punong-puno yan na bunganga nyo ng mga langaw. Yung mga nagsasalita ng di maganda sa akin, langaw yan. Kumbaga, bagong usbong, nagyayabang na, nagkaroon lang ng ID at saka sing-sing, akala mo, original na PBMA na. Alam nyo mga anak, hindi yan ang basihan natin dito. Ang basihan natin dito, yung mabuting gawa. Tsaka yung pananalita mo sa kapwa mo, aayusin mo. Dahil wala ka namang ambag sa buhay ko. Huwag mo sasabing kilala mo ang pagkatao ng spiritual division kung hindi mo nga ito nakikilala, nasa harapan mo ng Ruben at Adriano, iisa lamang. Ang four corners of the world, iisa lang. Di ba? Hindi mo nakikilala dahil wala kang alam. 101 at 1,000% wala kang alam. Kaya makikinig ka. Yung mga itsura mo, mga bata-bata pa kayo, wala pa kayo sa kalingkingan namin, Sige nga, kung talagang tunay kayong PBMA, kasi ako hinahamon ninyo ako Kasi ang tunay na PBMA, pag binagkas ko sa kanya yung divine words ko, kaya niya nang i-translate Oo, kasi mayabang kayo, di ba? Sige, magmimensahe tayo ng Aramaic dito. Kawawa naman yung mga taong walang alam. Ang General Adriano de la Concepcion ay original na lingwahe ay hindi lamang po Bisaya, Tagalog, kundi originality niya ay Aramaic. Alam nyo ba yung Aramaic? Balalye kawusya. Ashtar kumba kalakam. Nura kiluba. Ili busubra. Ashkura ala balalkitiya ilakabu. Irikyum aksubar kasanam. Albala aswi kinamara. Hala huwe
Sulay kine. Di ba? Yan, naintindihan nyo ba yan? Kung tunay kang PBMA, maiintindihan mo yan. Alam mo ibig sabihin yun? Kung tunay kang original na PBMA, no? Hindi ka dapat nagsasalita ng masama sa kapwa mo or kahit kanino pa man. Dahil wala namang iniutos dyan sa kautusan or sa balaod na magsalita ka na hindi maganda sa kapwa mo, lalo na sa akin na wala ka namang ambag sa buhay ko. Ha? Kaya nagpapasalamat po ako sa mga taong nakakilala sa aking pagbabalik, sapagkat tunay kayong nagmamahal sa akin. Hindi nyo lamang ako kinikilala sa pangalan, kundi pati sa pagkatao ko, sa aking bagong material na katawan. Yan po ang katotohanan. Kasi pag sabi mong PBMA ka, nakakaintindi ka dapat ng Aramaik. Ha? Yan ang challenge ko sa inyo. Ang yayabang pa naman ng iba sa inyo, nakatuga pa, nakakala mo sinong scholar. Wala naman palang kayabang-yabang, nakatuga pa. Ako nga, may toga ako eh. Naka-attorney atlo ako. Mayroon ako certificate, Juris Doctor, attorney atlo. Hindi ko yung pinagyayabang kasi una sa lahat, ugali ko simple lang, low profile ako. Nakita-kita nyo lang ako na ganto-ganto yung suot ko sa live ko. Mukha akong kawawa. Manda kayo sa akin sa harap. Pagka personal tayo, maganda yung kasuotan ko. Sinasabi ko sa inyo. Wala kayong karapatan manlait sa akin. Ako, hindi naman kasi ako pupunta dito sa social media or sa live na ito para magpagwapo, magayos ng bongga-bongga. Hindi naman yan ang pinunta ko. Nandirito tayo sa social media para magbigay ng mensahe, kasi ang Facebook account or another platform pa na ibang account dyan, pwede tayo mag-spread ng mensahe para makatulong sa tao kung paano maging manggagamot. Kung paano matamo yung tunay na kapangyarihan na mula sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Paano nyo malalaman yan? Hindi mo malalaman yan kasi hindi ka tunay eh. Diba? Ang alam mo lang, siraan mo na siraan yung kapwa mo. Pagbibintangan mo na hindi naman niya ginagawa yung ginagawa mo na masama. Kung niloloko ka man, lumaki kayo sa panluloko, wag nyong ibintang sa kapwa ninyo yung ginagawa ninyo. Kasi yung panluloko na yan, at saka yung sinasabi nyong scamming, no? Hindi naman yan ugali ko. Ugali nyo yan. Diba? Ako matatag yung puso ko, simula noon hanggang ngayon. Simula nung nasa katawan pa ako bilang isang Ruben, noon pa man marami nang naninira sa akin. Ngayon pa kaya sa pagbabalik ko, sariling nandyan kayo sa PBMA, sumisira kayo sa aking mga polisiya, binababoy ninyo. Ang ugali ninyo, binababoy ninyo. Hindi na yung edukadong ugali. Pagmamahalang paghariin. Hindi yung kung ano-ano yung sinasabi ninyo para kayong hindi mga PBMA. Sa bagay, hindi naman kayo PBMA kasi yung nakilala kong PBMA, hindi ganun manalita eh. Hindi ganun sila manalita, hindi sila pangit ang ugali. Diba? Ako, wala akong tinuro sa social media na masama. Bakit masama ang iniisip ninyo, diba? At saka kung pangit man mukha ako, pasensya na. Hindi naman ako gwapo. Pasensya na kung sino man yung mga maganda at gwapo sa inyo ha. Nakakahiya naman sa inyo. Ako, hindi ako pinanganak para maging gwapo sa mundong ito. Andito po ako pinabalik para magbigay lamang ng mensahe. Hindi ako bumalik dito para makipag-away kasi kung digmaan lang pala gusto ninyo, hindi po ako umano sa salita-salita lang. Talagang harap-harapan akong kumakana. Sinasabi ko sa inyo yan. Huwag nyo akong susubukan. Dahil ako, tahimik yung buhay namin dito. Hanggat nga maaari, dapat ang unahin ninyo paano ba masurvive ang buhay ninyo. Programa ba ng Diyos talagang sinusunod nyo? Kayong mga sakop dyan ni Jade? Hindi ba kayo nahihiya na yung pinag-uugali ninyo sumasalamin sa founder ninyo? Ipakita yung the best yung ugali nyo, hindi yung kaplastikan. Dahil hindi kayo ipinanganak sa mundong ito na unang-unang silang nyo pala ay masama na. Diba? Ipinanganak kayo bilang isang tunay na tao. Yan ang katotohanan ha. Kayo wala kayong pakialam sa kapwa nyo o sa akin paman. Sasabihin nyo, pangit ako. Sasabihin nyo, adik ako. Sabihin nyo, manluloko ako. Sabihin nyo, scammer ako. Bakit? Ano bang ginawa ko masama sa inyo? Wala naman akong ginawa. Kung pangit ako, wala kayong pakialam sa buhay ko. Kayo nga, ang papangit din ng ugali nyo, pinakialaman ko ba? Hindi naman kailangan ng Diyos magpagwapo. Kahit magsuot pa ako ng kasuotan ng pulubi.
masaya ako dahil may damit pa rin yun. Hindi kagaya sa inyo. Maganda nga yung kasuotan ninyo, pangit naman ang mga puso at isipan ninyo. Madumi yung mga kalooban ninyo. Hindi kayo tunay na PBMA. Dahil ang tunay na PBMA, mabait. Ha? Yung sinagsasabi sa akin yan, napaparating ko to sa mga official ko. Wala akong pakialam. Ipatawag ko sila lahat dun sa meeting namin. Harap-harapan ko kayo pagsasapakin. Sasabihin nyo, kilala nyo ang Ruben? Ang Ruben, nananapak yan. Pag napikon yan. Sabihin ko sa inyo. Huwag nyo akong gaganunin. Inasabi ko sa inyo. Dahil hindi naman porke na mabait ang tao, abusuhin nyo. Ang gusto kasi nila, itong mga sakop na to ni Jay, no? Itong mga tao mo, no? Bastos walang galang. No? Kung talagang tunay na malakas kang leader, disiplinahin mo. Kawawa kayo. Pag kami magalit sa inyo, sabi ko sa inyo, padalhan ko kayo ng karma. Hindi nyo ko kilala. You know my name but not my whole story. Hindi nyo ko kakayanin, sabihin ko sa inyo. Lahat ng mga pangit na salita, inuugali ninyo. Tandaan nyo yan, kung ano yung ugali ninyo, sumasalamin sa ugali ninyo yung pangit yung pag-uugali, no? Ako, tagal ko na sa social media na ito. Ni minsan hindi man lang ako sumahod. Hindi ko kasi iniisip yan. Dahil ang iniisip ko lang, makapaghatid ng saya sa tao sa simpleng paraan na mabuting aral. Dahil yun lang ang kaya ko Diba? Yung magbigay ng mensahe para maging maayos kayo. Hindi ako naparito para magpagwapo ako, magpaano. Kung ganun pala yung basya natin. Kung ganun lang palang basya natin, pagiging gwapo at maganda, tatalunin ko pa rin kayo dyan. Sasabihin ko sa inyo, bakit? Ako kasi simple lang ako manamit, hindi naman ako. Hindi ako kasi mayabang Lahat ng damit ko dito magaganda sa totoo lang. Kaya lang ganito ang suot ko kasi hindi naman kailangan mag-inarte. Hindi naman kailangan magbongga-bongga. Kumbaga, kung ano ka lang na tao ka, yun ka lang dapat. Hindi niyo kailangan hindi ka naman pupunta lang event, bakit ka magbubongga ng suot para lang sa live mo? Marami ako magandang kasuotan dito, hindi ko lang sinusuot. Hindi kasi ako mayabang kagaya ninyo na wala naman kayo nararating. Akala mo kung sino. Nakatuga pa yun, no? Yung RP Sawit, Nakatuga ka pa, pero wala ka naman palang alam. Pati yung isang babae dyan na putak ng putak, ang aasim ng mukha ninyo. Ako, ano ba tinapos ko daw? Juris Doctor, Attorney at Law. Yan po ang tinapos ko. Bakit iniwanan ko yung profession ko niya? Kasi mas gusto ko mag-spiritual para matuto yung mga tao. Binalikan ko kung sino ako. Paano na lang kayo kung wala ako? Patuloy pa rin kayong lulukuhin ng mga sama na yan. Binaboy ninyo yung organisasyon na asosasyon na binuo ko. Tapos sa pagbabalik ko, hindi nyo ako kilala, di ba? Nasabihin nyo sa sarili nyo, magpatutuo kayo. Patutuo kayo. Nakilala namin si Divine tsaka si Lolo Adriano. Pag gumawa kami ng masama na hindi maganda, okay lang sa kanya. Hindi kami ganun na tao. Hindi kami ganun na pagkilala nyo. Mali ang pagkilala nyo sa amin. Dahil pag mali ka, hindi pwede sa amin yun pag mali ka. Hindi namin tolerate pag mali kang ginagawa. Totoo yan. Pasensya na kayo, medyo maitim yung yung kamay ko kasi ko ng tinta ng printer. Oo, kasi yung libro ko, marami yung libro ko Ipakita ko nga. Hindi ko pa kasi tapos yung libro ko. Tapusin ko yung libro ko Marami yung libro ko Pakita ko sa inyo yung libro ko Marami yun. Baka magulo naman kasi pag inayos ko. Pasuyo ko na lang yung libro ko mamaya. Pakuha ko yung books ko. Pakuha ko na libro sa inyo. Yan. Balik tayo sa live. Nakita nyo tong libro na ito? Hindi pa to yung pinakamarami. Marami pa tayong kalaman na pwedeng may turo sa tao. Kung paano sila maging legit na manggagamot. Ano bang pinasok niya sa PBMA? Maging isang misyonaryong manggagamot. Hindi para maging deboto ng Katoliko. Yan ang katotohanan. Kasi yung Katoliko, hindi naman po kasi yan kagaya sa atin na talagang misyonaryo talaga sa panggagamot. Na nandoon talaga yung nakapokus tayo. Yan ang katotohanan. Kaya ako sa buhay ko,
Hindi ko kailangan maging gwapo. Tandaan nyo yan. Dahil kung nilalait nyo ako, para nyo na rin nilait ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil kawangis niya ako eh. Baka hindi kayo nakakalata, mata pa lang. O baka magsasabi na naman kayo, release po ba kayo ni Divine Master? Balik ko sa inyo, hindi ko alam. Kasi mas magaling pa kayo sa buhay ko, hindi kayo magpaliwanag. Wala na kayong pakialam kung ano yung pagkatao ko dahil wala naman kayong alam. Kundi ang alam nyo lang manira. Ipagpatuloy nyong manira, magparami pa kayo ng mga batalyon nyo. Hindi ako kagaya sa inyo, natatakot. Kaya ko kayong basagin sa isang kung gugustuhin ko lang. Alam nyo, mabait pa nga ako niyan eh. Kasi yung mga bahay ninyo, alam na alam ko. Alam nyo ba bakit? Tinitignan ko yung mga picture nyo, tsaka account nyo, nakakonekta yan doon kay Facebook account. Kukwento ko sa inyo yan ha. Alam na alam ni Facebook account kung saan kayo naka-location. Kahit bawa, umalis kayo dito sa lugar na ito. Pupunta kayo ng Manila, pupunta kayo ng Mindanao. Alam ni Facebook account. May tracking yung account na yan. Oo, kung saan kayo. Hindi ko kayo tinatakot. Kaya pag ginawa ko yung isang palipad hangin na yan, tatamaan kayo. Hindi ba kayo nagtataka sa sarili ninyo? Hindi ba kayo nahihiya? Nagpapatawag ka ng PBMA tapos pangit naman ang ugali mo. Alam mo, hindi ba siya ng mga ID at saka sing-sing para masabi mong legit kang PBMA? Dahil ang basihan po dito, makinig po kayo yung mabuting gawa. Kahit yung sa kulungan, pwede mo sabihin PBMA yan siya. Pero titignan mo kung PBMA baga. Ganon kasi yung tao nakakulong sila doon sa hawla. Nakakulong sila sa hawla. Hindi mo masasabi na PBMA ka pag hindi ka gumagawa ng mabuti. Dahil ang tunay na PBMA, hindi lamang yan ang basihan ng ID. Ang tunay na PBMA, makikita mo yun sila doon sa mabuting gawa at saka sa pananalita. At saka kung tunay kang PBMA, dapat mayroon kang signature na misyonaryo ka talaga. Kasi kahit sino pwede mong tawagin misyonaryo at saka misyonarya sa ID lang. ID lang, ha? Pero hanapan mo sila ng personal na pirma ko na bilang Ruben Ede Reclus Sr. Wala siya sila mapakita. Puro yaw lang ang alam nila. Gawa ng gawa. Kawawa yung mga tao niluloko ninyo. Tapos kumukunti na nga lang kayo, di ba? Ang chapter nyo, dyan na lang sa San Mateo. Dyan na lang kayo sa San Mateo nagcha-chapter, kapiranggot na lang kayo. Di na kayo dumami. Akala nyo hindi ko alam yung chapter ninyo? Huwag nyo kong galitin. Dahil ang Diyos, pag magalit yan, bagyuhin kayo ng todo-todo. Ang Diyos pag magalit, hindi yan marunong kagaya sa inyo na magpasintabi sa galit. Hindi. Na sasabihin niya, i-post on ko muna yung galit ko. Hindi. Pag ang Diyos magalit yan, sobra-sobra yan. Sasabihin ng Diyos, bakit nyo inapi yung anak ko? Bakit nyo pinipintasan? Alam nyo ba, masama yung manlalait ka ng kapwa mo at saka mangbibintang ka ng kasinungalingan sa kapwa mo. Kagaya nyo, binibintang nyo sa akin. Adik, scammer, manluloko. Hindi ko naman gawain yan. Patuto. Hindi ko naman ugali yung mga ugali ninyo. Yung ugali ninyo, wag nyo ipasa sa amin kasi malinis yung mga hangarin namin dito at saka malinis yung namin, programa. Hindi kagaya sa inyo. Money making kayo sa organization tapos wala naman nangyayari. Dito, kahit ako, nabubuhay ako, simple lang naman. Hindi naman ako pasahod ninyo at wala kayong karapatan para ganun-ganunin ako. Di ba? Ano ngayon kung pangit ako? Bakit? Kayo, maganda ba yung lahi ninyo? Magaganda ba lahi nyo? Tingnan nyo nga mga lahi ninyo, papangit din naman. Kasi sumasalamin sa ugali nyo. Ang tunay na kagandahan or kagwapuan, hindi sa hitsura. Alam nyo ba kung saan nakikita yan? Dito sa damdamin at sa puso mo kung ikaw ba ay magandang klase kang tao. Kahit ikaw pa yung pinakapangit sa buong mundo, mamahalin ka ng Diyos. Alam mo bakit? Kasi wala namang nilikha ang Diyos na pangit. Oo. Marahil hindi lang maganda yung pagkakahubog sa'yo. Ngayon pag ayusan ka, maganda ka rin. O bakit? Kasi ugali ang tinitignan ng Diyos, hindi yung pampisikal na anyo or katawan. Yan. Yan, napansin nyo, kahit maraming mga babaeng magaganda dyan, wala akong pakialam. Member pa yan dito sa samahan natin, Wala akong pakialam kasi ang titignan natin doon yung mabuti nilang gawa. Kung makasunod ba sila.
Yan ang katotohanan. Kasi po ang pagmamahal ng Diyos, kahit ikaw pang pinaka-pangit sa buong mundo, kung mabuti naman ang ginagawa mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin na natin, maganda nga kayo, gwapo nga kayo, kung pangit naman ugali ninyo, ay hindi kayo gugustuhin ng Diyos na makapasok sa paraiso. Hanggang doon lang kayo sa labas. Yung sa amin, labas lang, doon lang. Diba? Ako hindi naman ako nakipagtagisan ng itsura na magpagwapo. Hindi ko ugali yung ganyan sa inyo na mapagmataas. Tsaka wag nyo nang gamitin yung mga samahan ko sa PBMA. Di naman kayo original na PBMA eh. Hindi naman kayo tunay na PBMA dahil sumasamba kayo sa rebulto. Hindi ko naman tinuro na magluhod-luhod kayo sa mga rebulto, magrosaryo. Ang sinabi ko, 9 mystery lang. 9 mystery ng him umte, uram humanism inubang biluring presaram muim disam. Naratom aksum okram bikriyam. Yun lang ang tinuturo ko sa inyo. Bakit may nakita kami ng ama namin sumasalangit? Hail Mary, Glory. Alam mo, hindi ko tinuturo yan. Kung sisiraan nyo ako, mas marami akong butas na makikita sa inyo. Tandaan nyo yan. Ako nga, kahit marami kayong baho dyan, pinakialaman ko ba kayo? Hindi. Ano ba sinabi ko sa mensahe ko? Huwag kayo mag-alala. Sa inyo na yung PBMA, walang makikialam dyan. Pero lahat ng tao ko magbabalik sa akin dito sa kaharian. Ito ang Divine God, Benevolent, Missionary, International. Kung nasaan ang Diyos, doon din ang mga tao. Yan ang katotohanan. Kasi hindi naman organisasyon ang pinupuntahan nila kundi yung Diyos nilang nagmamahal sa kanila. Yan ang katotohanan. Kaya po, pag magbigay tayo ng mensahe sa tao, makikinig po kayo lagi. Kasi baka minsan, baka hindi nyo alam, may naibigay na ako na divine words, hindi nyo pa naisusulat. Maglabas kayo ng papel at saka ballpen. Kasi baka tanungin nyo na naman sa akin, hindi ko na po maalala yan. Kahit ngayon man lang dito, magbibigay ako ng mensahe ko sa inyo, yung mahabang Aramaic na binigay ko, hindi ko na po maalala yan. Yan ang katotohanan. Dahil spiritual ang katawan ko. Sagrado po ang katawan ko. Ako sa umagang-umaga, anong kinakain natin? Gatas. O, diba? Kayo, ang umagang-umaga, masasarap ang pagkain nyo. Ako, ang unang-una kong bungad sa akin, libro ko. Gagawin ko yung libro ko. Ayan, no? Kapal yan, no? O, maraming mga nakalagay na divine words po dyan. Paano ba ito? O, ayan, no? Nakalagay lahat yung mga aral ko dyan. Marami pa po yun. Hindi pa po tapos. Kasi ako hindi ko ugali yung ibang tao na makikialam ako sa ibang tao, siraan ko yung kapwa ko para sisikat, hindi. Kita nyo, nawala man yung account ko na General Adriano de la Concepcion. Kasi ginagawa nyo yung hindi maganda Hinahack nyo O ngayon, nung nahack nyo, yumaman ba kayo? Hindi. Mas mukha pa kayong mahina kasi gumagawa kayo masama. Hinack nyo yung 100 people katao lang. Samantalang ito, 5,000 lahat na nandirito. Tsaka sa iba kong account, mayroon pang 12,000 member. Bakit hindi nyo hinak ito? Diba? Kasi, mahina kayo. Yan ang katotohanan. Alam nyo mga anak, sa totoo lang, ang pagiging PBMA, hindi lamang yan doon sa pangalan. Hindi lamang sa ID. Ulit-ulitin ko sa inyo yan. Hindi mo matawag ang sarili mong PBMA kung pangit. Kaya, wag rin kayo mag-claim. No? Na word sa PBMA po ako kung hindi naman talaga nakikita sa gawa na mabuti tsaka sa pananalita. Kahit yung mamamatay tao, pwede mong tawagin PBMA yan. Oo, maniwala ka sa akin? Oo, bakit? Kasi ang aral ng Diyos, pumatay ng mga taong pasaway. Utos ng Diyos ang sinunod niya, di ba? Pero titignan mo, kung ang tao ba ay PBMA, tignan mo kung gumawa ba siya ng mabuti. Kasi yun ang iniisip ng mga tao Para sa kanila dyan, yung masama, yun ang mabuti. Kaya nangangaway sila dito sa atin. Di ba ganyan naman talaga pag bida ka, lagi kang may basher. Kaya wag na kayo magtataka kung bakit may mga basher tayo. Kasi ang aral natin, solido, tunay, may patunay. Kayo ang patuto dahil wala kayong patunay. Hindi kayo nakakapagpagaling. Hindi kayo nakakagamot. Ang nakikita ng mga tao sa inyo, puro paninira, panlilibak, pangchichismis. Hindi naman tinuro sa PBMA yan. Ang sinabi sa PBMA, wag mong i-chismis yung kapwa mo. Hayaan mo siya, pakialaman mo yung trabaho mo.
Sasabihin niyo, alam po namin yung mensahe ni Divine. Hindi mo nga alam nga yung mensahe ko ngayon eh. Mensahe ko rin noon. Iisa lang. Di ba? Kaya piliin nyo pa rin mga anak magpakabuti. Tandaan nyo yan. Kasi ang tunay na PBMA, makilala mo yan sa gawa at pananalita. Hindi yung mga inuugali ng mga ngayon ha. Yung nagpapanggap na PBMA lamang ha, na tapos yung ugali nila mga palingkira at saka squatter area na mahilig makipag-away. Ako, sa dami kong kaalaman, hindi ko man pinupost sa social media. Ha? Kaya iniisip ng tao, wala akong alam. Ganon sila. Ay, wala namang alam yan, wala namang aral yan. Ano, ang gusto kasi nila, magpo-post ka ng mga divine words. Hindi naman kayo karapat dapat para tumanggap. Kasi hindi naman kayo tunay na tao kausap. Plastikada kayo. Eh kung gusto pala ninyo matuto, tanggalin nyo yung ugali ninyong pagiging plastikada na nakamaskara. Kasi sa samahan po namin, hindi tumatagal dito yung peking tao. Tandaan nyo yan. Pag sinabi mong tunay ka, ipakita mo yung pagiging mabuti mo dahil hindi ka na may pinanganak na masama. Ang sama namin, kailangan dito ng trust, tapos obedience, masunurin ka sa kung ano yung mensahe ko, susundin mo yan. Kasi kailangan matuto ka eh. Hindi mo pwede sabihin na gusto mo matuto pero matigas naman ang ulo mo, hindi ka talaga matututo. Dahil hindi naman lahat ng pumapasok sa samahan, maganda ang intensyon. Ang iba, temptation. Ang gusto lang nila, sirain ang samahan. Tama? Oo. Eh ako, sa tagal ko dyan, marami akong tao, year 2007 hanggang sa pagbabalikodan. Ano bang alam ninyo sa buhay ko? Wala naman. Ba? Ang tagal ko na dito sa samahan, nanggagamot nga ako eh. At saka marami akong inaayos ng mga tao ko. Wala kayong alam. Sinong gustong yung may diploma dyan, yung Ate Isawit, ha? Anong natapos mo? Pinagyayabang mo, nakadiploma ka. Ako, ang natapos ko, Juris Doctor, Attorney at Law. Baka gusto mong lumaban sa hukuman. Oo. Gusto mo bang maghirap ka lalo? Alam mo, pangit yung gang ugali eh. Porque nakatoga ka, kala mo mataas na lipad mo. Hindi mo alam, abogado pala kalaban mo, si Raulo ka. Tamang-tama lang sabihin sa inyo yan. Kasi hindi naman kayo tunay na PBMA. Mukha mo, hindi naman nangungulupot eh. Dahil hindi naman ikaw ang tunay na serbisyo. Dahil ang tunay nagsiservisyo sa akin, matanda na. Sample yung taga Palawan, yung iba, taga Samar. Pumunta yan ng pumunta sila nung nung event. Yung iba doon, galing pa sila doon sa madilim na nakaraan, tinulungan ko paano makalaya. Diba? Ganun yan. Diba? Ang sarap yung mabuhay ka nang wala kang kalaban, diba? Oh, 'di ba? Masarap mabuhay nang wala kang kalaban, 'di ba? Dito sa atin, may batas tayo dito sa Pilipinas at may batas tayo sa ating samahan, no? Ang batas na 'yan dapat sundin. Huwag kang magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo kasi ikaw ay tinuturing na PBMA. Huwag kang mangbabatikos ng kapwa mo dahil ikaw ay isang tunay na PBMA. Huwag kang makipag-away sa ibang samahan, hayaan mo sila sapagkat ikaw ay PBMA. Diba? Diba yan ang aral dapat na inyong dapat itanim sa puso? No? Mayroon pa yan na dun sa balaod ah. Huwag ka magsasalita ng masasakit sa kapwa mo dahil ikaw ay PBMA, no? Paano yan? Hindi naman yan ang in-apply nila, turo ni Jade ang inano nila. Kaya ganun ang ugali nila. Pang squatter area. Ha? Ako hindi ako magsasalita ng ganito. Ikaw, ha? Jade, yung mga tao mo, ayus-ayusin mo. Ha? Hindi kayo tunay na nakakasunod sa mensahe ng Diyos. Kayo nangangapit bahay dito. Ha? Ngayon, pag kayo ang binanata, sasabihin nyo, pinakialaman kayo. Huwag kayo makialam dito sa akin nang hindi ko rin kayo rabwiltahan. Kahit anong laban pa, kaya ko kang harapin yan. Ano bang mahika gusto nyo? Yung mahika ba na sasakit ulo ninyo lahat? O yung mahika na maghihirap kayo lahat? Mamili lang kayo sa dalawa. Kasi ako hindi ako puro yabang dito sa social media. Pag ako nagseryoso talagang may mapapahamak. Mas maganda pa siguro hilingin nyo yung kaligtasan nyo nang pagpalain pa kayo.
Hindi yung hinihiling nyo sa bagay na humihiling kayo ng mabuti sa Diyos pero masama naman ang ginagawa ninyo sa akin. Hindi nyo ba alam? Ako ay anak ng Diyos. Ang anghel nga, inuutusan para paslangin ang anghel na masama. Kayo pa kaya? Na nagbabalat kayo doon sa pagiging PBMA lamang pero wala doon sa mabubuting gawa. Nasaan na yun? Wala na yun. Yun ang hinahanap ng tao na wala sa inyo. Yung tunay na katuruan. Dahil hindi naman turo ang inatupag nyo, ibang turo na eh. Ha? PBMA lang yung dala nyo na pangalan. Pero yung sa gawain, hindi pang PBMA. I tell you frankly. Sabi mo, pararating mo sa official mo, patawag mo lang ang official mo, imbitahan ko kayo doon sa meeting namin. Isa-isahin ko kayo doon, paharapin ko kayo sa entablado, naka-social media tayo. Tatanungin ko kayo, paano nyo nakilala ang Ruben at Lolo Adriano? Anong first name niya? Anong middle initial niya? At ano yung kahulugan ng bawat titik at letra niyan? Pag hindi nyo nasagot yan, lumayas kayo sa harapan ko dahil hindi kayo tunay na nakakilala at hindi kayo tunay na miyembro sa PBMA. Dahil ang tunay na miyembro sa PBMA at nagserbisyo sa amin, alam nila yung kahulugan ng buong pangalan ko. Kahit simple na letra, anong meaning niyan, alam nila. Simula sa A, D, R, I, A, N, O, Adriano. Yung gitna, ako nga, hindi nyo pa alam yung middle initial ko. Ang alam nyo lang, De La Concepcion. Hindi nyo alam yung middle initial ko, no? Kawawa naman kayo. Binubulag kayo ng master ninyo na di pala master. Anong gagawin mo? Tinitignan ko ng cute dito ba? So, tuloy tayo sa live. Ako, kahit ganito itsura ko, hindi na kailangan maging gwapo. Kahit pangit ako, okay lang. Okay lang, ilaitin mo kung pangit ako, pero gaya na sinabi ko, wala namang problema sa akin. Kung yan ang pananaw ninyo, masama ang inyong pananaw sa pagbabalik ng Diyos. Diba ganun din naman ang Panginoong Jesucristo nung nagbalik siya? Sinasabihan nila ang Diyos na bulaan kang propeta ka, hindi ka tunay. Yan din ang ugali ninyo dyan, mga sakop ni Jade, kagaya ka ng Hudyo. Hindi kayo makakilala dahil baguhan lamang kayo. Totoo yan. Kasi ang tunay talaga na nakakakilala, makita mo sila doon sa gawa. Hindi sila, huwag mo haplusin yung buhok ng pusa, umilipad. Kasi yung sa totoo lang, yung tao na mabuti ang kalooban, gumagawa yan ng maayos. No? Ang nakakakilala, puso ang ginagamit, hindi physical na katawan. Yan. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo nga bumalik sa lupa, hinuhusgahan din. Ako pa kaya dito na nakabalik na nagbibigay lamang ng mensahe, halos maghimutok-tok na yung mga labi nyo dyan. Halos na mura, para na ba kayo mga nabubuang ba, nababaliw. Kaunti na nga lang kayo, nagyayabang pa kayo. Mas maganda yung mabuhay kayo nang wala kayong kaaway. Diba? Masarap yung lahat kaibigan mo. Paano magiging kaibigan kung lahat inaaway ninyo? Diba? Tapos sisiraan ninyo yung founder. Simula noon pa sa organisasyon ko sa PBMA, marami ng ganyan traidor. Bukod sa traidor, nandyan yung mga taong pakalat ng chismis, para hanip sa kanila, ganyan. Alam ko na yan. Di na bago sa akin yan. Kaya, ang paalala ko po sa inyo, lagi, tanim nyo sa isipan ninyo. Pag may nagpakilala sa inyong PBMA, hingian nyo sila ng four corners of the world na pirma, na pag nagmamalaki sa harapan ninyo na siya ay tunay na PBMA, hanapan nyo po yan ng four corners of the world. Dahil marami ngayon na patuo-tuo dyan sa member na dyan sa kabila, na member daw sila pero wala naman pala silang pirma ng 4 na haligi ng mundo. Ngayon, kung wala kayong pirma, hindi kayo tunay. Kolorum kayo. Ganun lang yan. Registrado ka nga pero kolorum mo naman yung mga nandyan. Bakit? Wala na yung founder dyan nandirito sa labas nagtuturo na mabuting aral. Diba? Bakit? Nung sinabi ko ba sa series ko, pag bumalik ako, sinabi ko ba, Ruben Icleo pa rin ang gagamitin na pangalan ko sa pagbabalik? Hindi. Dahil hindi kayo Diyos, kayo mga tao lamang na membro dyan para magdikta-dikta. Wala kayong karapatan magdikta. Dahil sinabi ko sa series ko, babalik ako bago na material ko na katawan.
Patalikurin mo ko, parapin mo ko, hindi mo ko kilala. Ibig sabihin, bago na lahat. Bago pamilya ko, bago na yung pangalan ko, bago na yung angkan ko. May slip na Hindi ako magmumula doon sa hindi ako magmumula doon sa angkan ng mga ikleyo. May slip. Ganun yan. May pintuan yan. So binabati ko po muna lahat ng mga nanonood today. Huwag nyo pang kalimutan na i-like at i-share ito, no? Pasensya na kayo, medyo maingay sa paligid ko kasi may pusang inano yung asawa ko eh. Nakikyutan sa raga namin. O, yan. So, kwento ko sa inyo yan. Ang series ko na yan, sinabi ko noon, sa pagbabalik ko, bago na material ko, wala naman ako sinasabi mag-insert. Yung mga nagsasalita ng mga ganyan na salita na ina-accuse nyo sa akin, ha? Manda kayo sa akin. Accuse kayo ng accuse sa akin, ha? Sige. Tandaan ko yung mga pagmumukha ninyo na yan. Ipapalaminate ko yan. Ilagay ko yan dun sa altar. Oo. Dasalan ko kayo. Tingnan ko lang kung di kayo magkasakit. Ako pa, amunin nyo ako. Hindi mo ko kaya. Ang taong masama, walang taong masama na hindi tinatablan ng panalangin. Alam mo ba, ang anak ng Diyos kapag yan ay nangganti sa inyo, halos lahat mapahamak ang buong pagkatao nyo. Isampul na lang. Ha? Yung nag-accuse sa akin ng di maganda na salita. Anong nangyari sa kanya? Nadisgrasya, nadislocate ang paa. So, gano'n din mangyayari sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Nakasave na yung mga account nyo sa akin. Tsaka yung mga mukha ninyo. Don't forget to like and share ito, no? Sasabihin ninyo, paparating po namin sa mga officials. Pakialam ko, kahit sino pang tenyente patawag mo dyan. Pakialam ko sa official ninyong mga wala namang ambag sa buhay ko. Maganda ngayon, magharap-harap tayo eh. Oo, tapos pag nagharap-harap tayo, magkagulo tayo pare-parehas. Kasi pare-parehas tayo matatapang eh. Hindi ko sasama yung tao ko. Sama ko yung mga delikadong tao. Para malaman natin kung talagang tunay kayong PBMA. Ako pa, traidorin nyo. Mga taksil kayo. Dala nyo yung PBMA na pangalan na binuo ko, pero hindi ako ang sinusunod ninyo. Sino kayo? Para magmatsyag at magmandar. Hindi naman kayo ako. At tao lang kayo para sino kayo para magdesisyon. Wala kayong karapatan. Dahil lang nalalaman nyo kung hanggang saan lamang dapat ninyong malaman. Yun lang ang tinuro ko. Pero yung kabuuan namin, hindi ninyo malalaman yan. Bakit? Kasi di nyo kaya magpakabuti. Dahil ang tao, hindi niya malaman at makilala ang Diyos kapag sarado ang isipan niya. No? So yun po sa ating lahat at God bless sa ating lahat. Huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share itong video ko na to. Pusuan nyo na. Dami lumilipad na balahibo. Pakipatay mo ni ventilador. Yung ventilador namin dito, aircon yan. Laki. Laki. Kung pa naman ang... Yan na po, hanggang dito na po. God bless sa atin lahat.